Talagang makikita nyo, walang humpay ang ano, walang humpay ang ano nila ngayon. Actually, may napapansin ako, masyadong ano ngayon ang ano masyadong agresibo ang mga DDS ngayon sa mga fake news nila. Ha? Kaya ano ito mga kabunyog, kumbaga makikita mo talaga, desperado na talaga ito. Natataranta na itong mga DDS na ito. Hmm? Ano ito mga kabunyog? Pero sagutin natin. Sagutin natin yung kanilang mga kinakalat na mga fake news. Ano? Itong tungkol sa ano, may post dito ang mga DDS, nakita ko ito. Ha? Sabi dito mga kabunyog, sige, let us assume that Leni Robredo is better than VP Sara when it comes to debates. The question is, debt-free and insurgency-free ba ang Naga City? Okay, let's start the debate from there. Ayan. Ang may ano nito, si Tio Moreno. DDS yan. So, pinagkukumpara nila ang Davao City sa ilalim daw ng ano, sa ilalim daw ng mga Duterte, naging insurgency-free ang Davao City. So ngayon naman daw, ang tanong, ang Naga City ba insurgency-free rin ba? Ha? Nasolusyonan ba ng Naga City ang insurgency? Kasi ang Davao daw, nasolusyonan daw ng mga Duterte ang insurgency. Ha? Alam niyo mga kabunyog, itong mga nagre-raise ng ganyang issue, kinukumpara ang Davao sa Naga City. Hindi naman nila alam ang Naga City. Alam ko kasi taga rito ako. Ha? Taga rito ako sa Naga City. Unang-una muna. Anong alam nila sa Naga City? Yan pa nga lang sa issue na yan. Obvious na, hindi naman nila alam ang sitwasyon ng Naga City. Bakit mo i-raise ang issue ng insurgency sa Naga City? Ang Naga City ay, ang Naga City, walang insurgency dito kahit noon pa. Ha? Kahit noon pa, walang insurgency dito. Hindi naman tutulad ng Davao na may mga bundok na, ang Davao, alam ko, napakalaki ng Davao City. Napakalaki niyan at marami yang mga barangay, napakalaki ng area ng Davao City, maraming distrito yan na bundok. Doon sa bundok ay may mga NPA nung panahon. Ang alam ko nga, sino ba yon? Sino ba yung namatay na commander ng NPA dyan? Sino ba yon? Si Commander Parago. Yun, si Commander Parago. Ha? Si Commander Parago. May distrito dyan na tinatawag Pakibato District. Yung Pakibato District, nakita natin yan sa YouTube, ay matindi talaga dyan. Grabe dyan ang yung area na yan. Malakas dyan ang NPA. Pero dito sa Naga City, walang ganon. Ang Naga City, 27 barangays kami dito. Halos, ang 27 barangays dito, halos patag yan. Wala kami ditong hindi kami bulubunduki na syudad. Mayroon sa amin na part ng Mount Isarog, pero ang Mount Isarog, wala namang NPA sa Mount Isarog. Hindi naman pupunta ang NPA sa Mount Isarog. Kaya dito sa amin, hindi namin problema ang insurgency talaga. Sa kanila siguro sa Davao. Di ba? Sa kanila sa Davao, naging problema nila ang insurgency. Pero sa amin dito sa Naga City, ever since, hindi namin problema ang insurgency dito. Kahit panahon pa ng Marcos, yung panahon ng matandang Marcos, kahit panahon ni Cory, kahit kaninong administrasyon, hindi naman hindi naman kami bulubundukin na syudad eh. Mayroon nga kaming tinatawag ditong Bicol River Basin. Pag sinabi mong basin, kapatagan kami, binabaha nga tong lugar namin eh. Di ba? Hindi. Unang-una, ikukumpara mo yung, mga kabunyog, ikukumpara mo ang layo. Ang Davao, alam ko yan, maraming bulubundukin dyan na mga bahagi. Kasi alam ko may mga bahagi talaga dyan na malakas ang NPA, yung Pakibato District. Baluarte yan alam ko ni Commander Parago. Pero dito sa amin, kaya itong mga DDS na to, biglang i-raise ang issue. Ang Naga City daw ba, insurgency free? Oo, noon pa. Kahit noon pa, insurgency free na ang Naga. Saka wala naman talagang insurgency dito. Kasi ang NPA, nasa mga bundok yan.
O ngayon, ha? Nasa bundok ang NPA, ha? O ngayon, wala naman sa amin ditong bundok. Mayroong bundok dito yung Isarog, pero ilang barangays lang namin ang nandun, mga dalawa lang, Anikwason at saka Carolina. Oh, pero hindi rin, wala ring NPA sa mga lugar na yan. Kaya, sa totoo lang mga kabunyog, itong mga anong ito, itong mga nagre-raise ng issue na ito tungkol sa insurgency sa Naga City, mag-research naman muna kayo. Ha? I-research nyo naman muna ang Naga City bago nyo gawing issue yan. Ha? Ano ito eh, hindi naman ito tulad ng ibang mga lugar na mga syudad na bulubundukin. Hindi kami bulubundukin ang Naga City. Patagan kami. Maraming bahagi sa amin patag. May ilang barangay lang dito, dalawa siguro na nasa Isarog. Pero hindi naman walang NPA dyan. Walang NPA dito sa amin noon pa man. Insurgency free. Kung insurgency free ang pag-uusapan, ay matagal na. Bakit nire-raise yan itong Tio Moreno na ito? Kinukumpara niya ang Davao City. Ha? At saka, noong panahon pa, nakadeklara ang Naga City, Zone of Peace. Zone of Peace ito. Nung nauso yung mga Zone of Peace, itong Naga, diniklara itong Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Oh. Ito, ano ito? So fun. Nung mga panahon na feature pa nga ang Naga City, kasi diniklara itong Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Oh. So fun. Awardee ang Naga City nung mga panahon pa. Oh. Pero kahit naman diniklara itong zone of peace, hindi naman dahil magulo ang Naga. Hindi magulo ang Naga City, tahimik kami. Walang insurgency dito. Ang nakapaligid sa amin ng mga lugar ng Camarines Sur, yan ang may insurgency. Yung mga katabing mga bayan. Yan yung yung mga katabing lugar sa Camarines Sur. Yan ang marami ditong bundok sa paligid sa labas na ng Naga City. Pero yung Naga City bilang syudad, hindi kami walang insurgency dito, walang mga bundok dito sa amin para magkaroon ng insurgency. Di ba? Ewan ko. Alam ba nila ang kanilang pinagsasabi? Ha? Tapos hahamunin ang iyon na daw bang pag-usapan? Ha? Ang Naga City daw ba ay debt-free at insurgency-free? Oh, ang Naga City, hindi corrupt ang mga politiko dito. Sa totoo lang, hindi corrupt ang mga politiko dito sa amin. Kaya nga, dito nababantayan ng mga naginyo, ng mga taga-Naga ang mga politiko dito sa amin. Ha? Oh. Kaya ito mga kabunyog. Sa kayang sinasabi na yan ng mga DDS, dito walang political dynasty ang Robredo. Walang political dynasty dito ang Robredo. Nung mayor si Jesse Robredo, yung dating DILG secretary, hindi pumasok sa politika si Leni or ang kanyang mga anak. Sa kanila, may policy yung mga Robredo, isa lang dapat sa pamilya. Nung mamatay si Jesse Robredo, saka lang napasok sa politika si Leni. Nag-congresswoman siya. Pero maraming nagsasabi noong Vice President si Leni, sana yung anak niyang panganay, si Aika, maraming nagtutulak na mag-mayor ng Naga. Ayaw ni Leni. Ayaw ni Leni ng ganon. Kasi dito, talagang ang Robredo, hindi dito pero ang lakas ng Robredo dito, hindi matatalo ang Robredo dito sa eleksyon. Pero never yan na inabuso ng mga Robredo. Kasi kahit nung mayor si Jesse Robredo, o kahit pa nung secretary ng DILG si Jesse Robredo, hindi pumasok sa politika si Leni. Pumasok lang sa politika si Leni nang mamatay si Jesse Robredo. Kahit nasa politika na si Leni, national position yan, vice president yan, yung anak niya o kahit kapamilya nila sa Robredo, hindi pumasok sa politika. Isa lang na Robredo ang pumapasok sa politika sa isang panahon. Oh. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? yan yung totoo dito. Kaya, yung kinakalat na yan, itong mga DDS, na ang Naga City daw, insurgency free din daw ba? Ang una munang tanong natin,
Unang-una, bakit magiging issue ang insurgency sa Naga? Hindi to area na may insurgency. Oh, ibig sabihin itong nagre-raise ng issue na ito na kinukumpara sa Davao, hindi nila alam ang Naga City. Dito walang political dynasty ang Robredo. Oh. O sige nga. Oh. Malakas dito ang Robredo. Pwede ditong mangyari na ang Mayor Robredo, ang Congresswoman Robredo, pero hindi nila ginagawa yan dito nila Lenny. Hindi yan. Kaya tungkol naman sa sinasabi niyang utang, hindi. Hindi hindi lubog sa utang ang Naga City. At hindi rin ito corrupt ang mga politiko dito. Ha? Hindi. Ano yan? Wala ring political dynasty ang Robredo dito.